Wala nang intro-intro. Day 1 po ngayon, gagawa po tayo ng DIY chopper ng damo. Okay? Forages, mais, at saka napier. So day 1 po yan guys, ginagawa na ni tatay yung tinatawag natin na frame ng ating DIY chopper. Ito naman yung lagayan po ng ating dynamo o motor. Okay? Diyan po ilalagay ito at ma-adjust yan. Nakikita nyo yung mga butas niyan. So napakagaling na idea po, galing po kay tatay. Day 3 naman po, sinusukat na po ni tatay yung inaayos niya yung lagayan talaga po ng tawag natin itong dynamo o motor po natin. At sa day 4 naman, sinukat na niya po yung inayos niya kahapon na lagayan po ng motor o dynamo para gawin nating chopper ng ating forages like mais at saka napier grass, kahit ano po, pwede. At sa day 5 naman po, gagawin niya po yung stand po ng ating DIY chopper. Tatansyahin talaga ni tatay na hindi naman masyadong mataas at hindi naman masyadong mababa. At sa day 6 po, ito na yung tinatawag natin na mulye. Hindi ko alam guys kung anong tawag nito. Para dyan po yung ikakabit yung blade po natin. At yung sa bandang dulo naman, dyan po ikakabit yung belt papunta po doon sa motor. At day 7, ito na po yung blade na gamit po natin para sa ating DIY chopper. Hindi ko na na-videohan po kung paano niya ginawa kasi nga umaga niya to ginawa, hapon ako dumating sa bahay. At ito naman yung dynamo natin na 3 horsepower. Okay? At ngayon po sa day 8, sinukat na ni tatay yung belt ng ating DIY chopper from the blade ato papunta doon sa dynamo po. Kailangan niya lagyan ng belt para hindi masyado ma-pressure yung ating dynamo o motor. Ang gagamitin naman natin na box, kumbaga protection para sa ating blade ay itong lagayan po, tangke po to ng tubig ng isang truck. Medyo makapal po yung plain sheet na to. Okay naman po kung medyo mahirap lang talagang gawin kasi makapal nga. At wini-welding na ni tatay sa day 11 yung box ng ating protection ng ating chopper, yung blade nga natin para hindi magkaroon ng disgrasya kumbaga. Tsaka ito na yung box guys, ang harapan naman po ang ginagawa ni tatay, medyo tabingi siya kaya inayos-ayos, inalign niya talaga ito para naman maganda tingnan at hindi po open yung anong side yung hindi siya pantay. Okay? Ayan, ina-align po ni tatay guys. Sa day 40 naman po, ginawa na niya ng butas sa may bandang itaas para dyan po ipapasok yung ating napier grass or ano man yung ipapasok natin dyan na gusto nating i-chop. Okay, dyan po guys ipapasok. Yan pong butas na yan. At sa day 15 po, ayan, pinipinturahan na po ni tatay yung ating DIY chopper guys. Kulay green po para sign of life. Ayan. At sa day 16 naman po, sinusubukan na po namin ang pag-chop po nito. Ayan, makikita nyo, di ba? Ayan, kung gaano o kung ano yung andar niya at saka yung pagpasok ng napier, papakita po natin. Habang pinapasok ni tatay yung napier dyan sa butas ng ating box para sa ating DIY chopper, at ayan naman po yung resulta ng ating i-chop. So maraming salamat po.